Ito, usapang evolution naman tayo. Pag-uusapan natin ngayon, saan nga ba nanggaling ang mga bagay na may buhay? Ayon kay Charles Darwin, ang lahat ng mga nilalang ay nanggaling sa isang simpleng microorganism. Galing di umano sa isang cell. Ang single cell na ito ay nag-evolve, eventually naging multicellular. At itong multicellular na ito na yung mga naging complex na mga organismo. Ito yung naging isda, tapos yung isda natutong magkaroon ng paa, tapos nagkaroon ng lungs, hanggang itong isda naging lizard. Yung lizard nagkaroon ng feather, tapos lumipad. Yung ibang hayop naman naging mammals. At doon naman tayo nanggaling, mga tao. Kung magtatanong kayo kung saan nanggaling yung singular cell or yung one-celled na organism, ayon pa rin sa theory of evolution, ang living thing ay nanggaling sa non-living things. Ibig sabihin, noong unang panahon, nagkaroon ng isang soup. Itong soup na ito ay mayroong amino acids. At yung amino acids, pagkalipas ng milyong-milyong taon, eventually nabuo sila, naging DNA. Sa madaling salita, ang bagay na may buhay ay nabuo sa pamamagitan ng chance. So isipin mo na lang na merong isang kahon, tapos nandun lahat ng mga mekanismo ng isang relo. Tapos sa loob ng 1,000,000 taon, kinalog ng kinalog itong box na ito. And then eventually, nabuo ang isang relo. So parang ganon ang theory of evolution. Ngayon, pwede ba nating tanggapin ang katuroang ito? Nang lahat ng may buhay ay nag-evolve galing sa pinakasimpleng organismo hanggang sa pinaka-complex na organism? Questionin natin ang chance. Kung totoong nabuo ang DNA si chance, maniniwala ba kayo na yung isang komplikadong DNA na nakikita nyo ngayon sa background ko ay nabuo sa pamamagitan lang ng chance? Itong DNA na ito ang nagdidikta kung anong klaseng organismo ang lalabas. Kung ito ba ay aso, kung ito ba ay ibon, kung ito ba ay lizard, kung ito ba ay bacteria. Ang DNA ang nagdidikta kung anong kalalabasan ng isang organism. Sa tao naman, ito ang nagdidikta kung ano yung magiging kulay ng balat. Ito ang magdidikta kung ano magiging kulay ng mata, kulay ng buhok, hugis ng buhok, lahat. Kung ang tao ba ay magiging matangkad or hindi matangkad, kung ito ba ay magiging babae o lalaki, ang DNA ang magdidikta. At kung susuriin mo ang pagkadesenyo ng DNA, ito ay sobrang komplikado. Kaya paano mangyayari na ang DNA ay nabuo sa pamamagitan ng chance? Sa makatuwid, ang DNA ay talagang merong bumuo nito, merong nag-isip nito, merong arkitekto, merong nagplano kung anong magiging itsura ng DNA. Ito pang isa, kung totoo yung survival of the fittest, bakit meron pa ring mga hayop na kung tawagin ay prey? Yung mga prey, ito yung mga hinahanap ng mga predators, yung mga hinuhuli ng mga predators para kainin. Example, yung mga baka, 'di ba? O yung mga wildebeest sa Africa. Bakit meron pa ring wildebeest kung survival of the fittest ang talagang pinanggalingan ng lahat ng mga may buhay? Dapat wala ng mga prey, 'di ba? For example, sa tao. Kung totoo ang sinasabi ng evolution na ang tao ay nanggaling sa mga sinaunang unggoy or apes, bakit meron pa ring unggoy hanggang sa ngayon? 'Di ba? 'Di ba dapat matagal na silang naging extinct? Kasi nga pinag-uusapan natin survival of the fittest. Ngayon, itong sinasabi na ang lahat ng bagay ay nanggaling sa bagay na walang buhay, o ito yung tinatawag na spontaneous generation, ito ba ay magagawa sa laboratory test? Actually, marami nang nag-try, marami nang nag-attempt na gayahin
yung weather, yung climate nung sinaunang panahon. Gumawa sila ng primordial soup, nandun yung amino acid, nandun yung tubig, nandun yung lahat ng kailangan na elements, tapos ininit nila ito, ginaya nila yung sinaunang pagkakataon or sitwasyon. Alam nyo kung ano yung nangyari? Walang nabuong DNA. Bakit? Kasi nga kailangan ng arkitekto dahil napaka-komplikado ng DNA. Ano naman ang sinasabi ng fossil record? Sabi ng evolution, dapat merong missing link. Ano yung missing link? Halimbawa, merong species na nagpapakita sa pagitan ng isda at ng lizard or ng amphibian. Ano ito? Ito yung mga organism na unti-unting nagkaroon ng paa. Mula sa pagiging isda, yung kanilang palikpik naging paa. Ito yung isa sa example ng missing link. Sa mga ibon naman, dapat mayroong species sa fossil record na nagpapakita na ang lizard ay eventually yung kanyang kaliskis ay nagkaroon ng feather or naging balahibo ng ibon. Pero kung titingnan ninyo yung fossil record, walang missing link. So anong nangyayari ngayon? Bakit pilit na tinatanggal ang creationism sa paniniwala ng mga tao? Dahil maraming mga scientifico na hindi naniniwala ang may Diyos. Kaya anong ginagawa nila? Inaalis nila ang Diyos sa science. Pero kung titingnan nyo maigi, it makes sense na merong creator, na merong gumawa ng lahat ng bagay. In fact, maraming mga scientifico na sumasang-ayon sa creationism, na merong isang may likha, na merong isang nagdisenyo ng lahat ng may buhay. Isa-isahin natin ang mga scientists na ito. Ayon nga sa aklat ng Genesis chapter 2 verse 1 to 3, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang Diyos talaga ang lumikha ng lahat ng bagay, may buhay man o wala, siya ang siyang arkitekto ng lahat ng bagay. Good day, winners! So, nung nakarang episode, ating pinabulaanan ang theory of evolution. And today, sa ating video, atin namang patutunayan ang 4 na mga ebidensya ng creation or creationism. Unang ebidensya ng creation, merong order or kaayusan o sistema. Kung papansin niyo ang mga heavenly objects, ang paggalaw ng araw, paggalaw ng buwan sa himpapawid, maging ng mga stars or bituin, ay napaka-accurate. In fact, pwede mo ngang hulaan kung kailan uli lalabas ang araw, kung kailan uli lalabas ang buwan, at kung saang particular na location sa space matatagpuan ang mga stars. Kaya nga ang araw at ang oras ay ibinase natin sa paggalaw ng mga heavenly objects na ito. Diba? Ibinase natin ang oras at ang araw sa paggalaw ng araw. Ibinase natin ang mga araw sa kalendaryo, ang mga buwan sa kalendaryo sa paggalaw ng buwan. Kaya nga kayang hulaan ng tao kung kailan magkakaroon ng solar eclipse, kung kailan lilitaw si Halley's Comet, kasi yung kanilang pagkilos ng mga heavenly objects ay eksaktong-eksakto. At ang Diyos ang naglagay niyan, walang iba kundi ang Creator. Kung yan ay dulot ng Big Bang, ay lahat ng paggalaw sa himpapawid or sa space ay random. Pero hindi, kung papansinin mo, eksakto-eksakto lang yung mga pagkilos ng mga heavenly objects. Isa pang example ng kaayusan or order sa creation ay ang water cycle. Ano ito? Di ba alam natin na ang dagat, dahil sa tindi ng init ng araw, ito ay nagiging usok. Sa process na kung tawagin ay evaporation. And then, yung usok na ito ay may ipon sa himpapawid at sila ay magiging ulap.
sa process na kung tawagin ay condensation. And eventually, babagsak ang mga ulap bilang tubig sa process na kung tawagin ay precipitation. Ito yung tinatawag nating ulan. At magpapatuloy lang na magpapatuloy ang process na ito, ang water cycle, sa habang panahon. Diba? Kung yan ay resulta ng Big Bang, walang mabubuong ganyang sistema. Ibig sabihin, meron talagang matalinong creator na naglagay ng sistema sa water cycle. O ito naman, isa pang example ng kaayusan sa mga hayop. Yung balance ng ng mga species ng predator at saka prey. Alam nyo, kapag ang mga predators, kagaya ng mga ahas, ay inalis or inubos mo yung population ng mga ahas, dadagsa ang prey population. Ano-ano yung mga prey ng ahas? Yung mga palaka, yung mga daga. Kapag inalis mo yung predator sa kanilang habitat, dadagsa ang mga daga, dadagsa ang mga palaka, mawawala ng balanse. Laging may balanse sa sa creation. At ganoon din naman, kapag nagkaroon na ng mga predators, unti-unti mababawasan naman ang population ng mga prey. Magiging balance na uli. Isa pang example ng malalang imbalance sa habitat ay yung nangyari sa Australia. Dinala ang mga rabbit sa Australia noong unang panahon. Ang nangyari, dahil walang natural predator ang mga rabbit, dumagsa, dumami ng dumami, lumaki ang population ng rabbit sa Australia. Ano pa't naging national crisis ito sa kanila. So ganoon ang mangyayari. Ang tawag sa mga ganong klaseng species ay invasive species. Bakit? Hindi talaga sila native sa lugar na yon. At dahil hindi sila native sa lugar na yon, wala silang native predators na kokontrol sa kanilang population. Kahit sa batas trapiko na lang di ba, sa kalsada, kapag walang kaayusan, walang order, ano ang mangyayari? Magkakabuhol-buhol ang traffic. Magkakaroon ng chaos, kaguluhan. So ang lahat ng mga example na iyan ay nagpapahiwatig ng isang creator na naglagay ng kaayusan, naglagay ng order sa lahat ng bagay. Ayon nga sa Biblia sa 1 Korinto 14:33, sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan dahil siya ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan. Gaya na dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Kahit ang sinaunang aklat, ang Biblia, ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ang mayroong akda ng kaayusan sa lahat ng bagay. Pangalawang ebidensya ng creation ay ang presence of morality. Bakit mayroong morality? Diba? Hindi yan kayang ipaliwanag ng evolution. Bakit mayroong moralidad ang mga tao? Bakit meron tayong konsepto ng masama at mabuti? Bakit alam natin na masama ang pumatay, masama ang magnakaw, masama ang magsinungaling, masama ang pangangalunya at pakikiapid? Kasi meron tayong moral sa puso natin. At sino ang naglagay ng moral sa ating puso, sa isip ng tao? Yan ay walang iba kundi ang Diyos. Meron tayong morality. Lahat ng kultura, lahat ng civilization, merong certain degree of morality. Pangatlong ebidensya ng creation ay ang design and diversity of living things. Kung papansinin ninyo, napakaraming klase ng bagay na may buhay. Di ba? Napakaraming klase ng prutas, napakaraming klase ng mga hayop. In fact, ang mga insekto pa lamang ay mayroong roughly 30 million species. Grabe, ganun kadami. Sa mga isda naman, mula sa dagat at sa mga ilog at lawa, mayroong 34,000 na klase. 34,000 na species ng mga isda. Iba-ibang anyo, iba-ibang laki, iba-ibang kulay. Sa mga fungi naman, sa mga kabute, kasama na rito yung lumot sa pagkain o yung molds na tinatawag. Mayroong 148,000 na klase ng mga fungi. Ganun kadami, iba-ibang klase, iba-ibang anyo, iba-ibang kulay. Napaka-exciting, napaka-interesting ng variety ng may buhay. Kahit ngayong mga puno at mga halaman, more or less 348,000 species or klase ng mga halaman o mga puno sa buong mundo. So, ganun katindi yung diversity. Hindi yan kayang likhain ng evolution. Ang mga libo-libo, ang mga milyon-milyong klase
ng mga disenyo ng mga species sa buong mundo. Yan ay nagpapatunay na ang lahat ng mga bagay na may buhay ay galing sa paglikha ng isang Diyos na makapangyarihan, na isang Diyos na nakakaalam ng lahat ng lihim at lahat ng karunungan sa buong mundo. Pang-apat na ebidensya, si Eva at si Adan. Alam niyo ba na natuklasan ng mga scientifico, ng mga eksperto, na ang lahat ng mga tao sa buong mundo ay nanggaling lamang sa kauna-unahang mag-asawa? Ito yung tinatawag sa Bible na si Eva at si Adan. Pero sa science, ang tawag nila dito kay Eva ay si mitochondrial Eve. Ano itong mitochondrial Eve na ito? Ayon sa mga scientifico, ang lahat ng mitochondrion ay nanggaling sa iisang babae. Yung mitochondrion, mga winners, ito ay bahagi ng cells na nagko-convert ng pagkain into energy. So kapag tayo ay tumatakbo, napapagod tayo, pag gumagawa tayo, kailangan natin ng energy. Ang gumagawa ng energy sa katawan natin ay yung mga mitochondrion. Ayon sa mga scientists, ang mitochondrion ay naipapasa lamang ng babae sa kanyang mga anak. So ang nanay ay nagpapasa ng mitochondrion sa anak na lalaki or sa anak na babae. And so on and so forth. So laging mga babae ang pinanggagalingan ng mitochondrion. Kaya lahat ng tao merong mitochondrion. At kung iti-trace back natin sa kauna-unahang panahon, na trace ng mga scientists na ang mitochondrial Eve ay matatagpuan sa Africa. Somewhere in Africa. Sa kanya nanggaling lahat ng mga tao. Itong mitochondrial Eve na ito. Eh, sino naman si Adam? Si Adam naman yung tinatawag ng mga scientists na Y-chromosomal Adam. Alam niyo yung Y chromosome, di ba? Sa science na pag-aralan natin yan. Merong Y chromosome at saka X chromosome ang mga lalaki. Ang mga babae naman ay merong X chromosome lang. Wala silang Y chromosome. So, ang genes ay nagdedikta kung ang isang tao ay magiging lalaki or babae. Ngayon, ayon sa scientists, ang kauna-unahang Y chromosome ay matatagpuan sa Y chromosomal Adam. Sa kanya nanggaling lahat ng mga lalaki. Kung baga. So sa madaling salita, natuklasan ng science na totoo nga ang sinasabi ng Bible sa Genesis chapter 1 verse 27. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila ay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. O di ba? Ilang libong taon na nakakaraan. Sinabi na sa Bible, ang lahat ng tao ay nanggaling sa dalawang tao. Ang mag-asawang si Eva at si Adan. At napatunayan ito ng siyensya. Tumingin ka sa paligid mo. Saan nanggaling ang lahat ng mga bagay? Saan nanggaling ang mga puno, ang mga halaman, ang mga hayop, ang mga bato, ang tubig, ang mga bundok, ang mundo, ang buwan, ang mga bituin, ang mga galaxies? Saan nanggaling ang lahat ng bagay? Lahat ng bagay na kaya mong sukatin, kaya mong timbangin, at merong space, ang tawag sa kanila ng science ay matter. Saan nga ba nanggaling ang matter? Ayon sa mga scientifico, ang nangungunang theory ay ang Big Bang Theory. Ayon sa mga scientifico, ang lahat ng bagay ay nanggaling sa kung tawagin ay singularity. Itong singularity na ito ay napakaliit at napakabigat. Bigla na lang, suddenly, nag-expand ang singularity na ito, na kung tawagin ay Big Bang. Kumbaga, ito ay isang napakatinding explosion o pagsabog. And then, boom! Biglang nabuo ang mga galaxies, biglang nabuo ang mga planeta, nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng lahat, etc., etc. Ngayon, dahil science ang pinag-uusapan natin, ating susubukan kung kaya nga bang patunayan ang Big Bang Theory. Gagamitin natin ang scientific method. Ano ang scientific method? Ang scientific method ay ang step-by-step procedure na ginagamit ng mga scientifico para patunayan kung ang isang hypothesis o ang isang kaisipan ay tama or fact or totoo. O sige, isailalim natin ang ating Big Bang Theory sa scientific method. Unahin na natin yung first step, observation or question. Ang ating question, saan nga ba nagmula ang lahat ng bagay? Okay? Ngayon, mag-research tayo. Yan yung second step, research topic area. Ngayon, nagkaroon naman ng research ang mga scientifico.
Isa sa mga scientifico na nagpapatunay sa Big Bang Theory ay si Edwin Hubble. At isa siya sa nagpatunay na ang universe ay expanding. Meaning to say, ang lahat ng mga galaxies ay papalayo sa isa't isa ayon sa kanya. Ito ay ang tinatawag na Hubble Law. Sa kanya nga ipinangalan yung Hubble Telescope. Sa past, ang mga galaxies ay malapit sa isa't isa or nanggaling sa iisang pinanggalingan. Ang tawag ng mga scientifico sa bagay na ito ay ang singularity. Ang singularity ay isang napakaliit na bagay at napakabigat. Sa kanya nanggaling ang lahat ng bigat, lahat ng bagay sa buong universe. Yan ay theory ng mga scientist pa rin. Ngayon, ititest naman natin ang hypothesis na ito, yung singularity at yung Big Bang. Kaya bang itest sa experiment na mayroon nga bang Big Bang na nangyari? Alam nyo, ang gravity, pwede nating itest na mayroong gravity. Maghagis ka lang ng bagay sa iyong papawid, sigurado babagsak ito. 'Di ba? Gravity yon. Kaya nating itest na mayroong gravity. So ang gravity ay fact, hindi siya theory. Pero ang Big Bang hindi kayang itest sa experiment. 'Di ba? Meron tayong mga experiments, yung Large Hadron Collider. Anong nangyari? Nagko-collide sila ng mga particles, nagkakaroon ng mga maliliit na pagsabog. Nakakabuo ba ng bagong materials? Hindi. Ang nangyayari, nade-divide lang sa mga elementary particles ang mga atoms. At saka nagpuproduce sila ng napakalaking energy. 'Di ba ganoon naman talaga kapag may pagsabog, lumilikha ito ng energy. 'Di ba ito nga yung nangyari sa Hiroshima at saka sa Nagasaki noong World War II, nung ibinagsak ang kauna-unahang nuclear weapon, nagkaroon ng pagsabog. 'Di ba? Anong resulta? Nagkaroon ba ng mga building? Nagkaroon ba ng mga magagandang makinarya? Nagkaroon ba ng mga iba't ibang bagay? Hindi. Ang nangyari, nagkaroon ng pagkasira at kamatayan ng mga may buhay. So, ngayon, meron akong ipepresent sa inyo na isang explanation kung saan nanggaling ang lahat ng bagay. At ang paliwanag na ito ay mula sa napakalumang aklat na sinulat pa ng mga kanununuan natin. Ito ay walang iba kundi ang Biblia. Sa Biblia, mayroong aklat na kung tawagin ay Jeremias or Jeremiah. Okay, sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 32, versikulo 17 or Jeremiah chapter 32 verse 17, sabi rito, si Jeremias ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Ibig sabihin, sabi ng Bible, ang lahat ng bagay ay dinisenyo, nilikha. Merong isang intelligent na being na nag-design ng lahat ng bagay at sa kanya nanggaling yung pambihirang energy at mass na kailangan or matter na kailangan. Ang ating universe ay mayroong order. 'Di ba? Kapag mayroon bang pagsabog, ang kasunod ba nun nagkakaroon ng sistema? Nagkakaroon ba ng order? Ang order ay bunga ng isang matalinong pag-iisip. Bigyan ko kayo ng example. Alam nyo yung Earth, yung layo niya sa Sun ay eksaktong-eksakto lang. Kasi kung ang Earth o ang mundo ay sobrang lapit sa araw, masusunog ang lahat ng may buhay. Walang makakasurvive. Ganon din naman kung ang Earth ay sobrang layo sa Sun, sa araw. Wala rin magsusurvive. Bakit? Kasi magiging yelo ang buong planeta. 'Di ba? So sino ang naglagay ng eksaktong distansya ng Earth mula sa Sun? At ganoon din ng Sun sa kanyang galaxy. Siyempre merong nag-design yan. Merong engineer ng buong universe. At sabi nga ni Jeremias, ang Panginoong si Yahweh. Alam natin na siyang may likha ng bagay. Nakikita natin to sa kanyang mga bagay, sa kanyang mga nilikha, sa disenyo ng mga bagay, sa talino na ibinigay niya sa mga tao. Malalaman natin na meron ngang Diyos na nagpasimula at pinanggalingan ng lahat ng bagay. Kung ikaw ay mananampalataya na ng Panginoon, magpatuloy ka lang sa paglilingkod sa Kanya at sa pananampalataya. Hindi na ito ang panahon ng pagtalikod. Hindi na ito ang panahon ng pag-backslide. Ito ang panahon ng pananagumpay sa Panginoon.
Kung ikaw naman ay hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesus, hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, inaanyayahan kita na manalangin sa iyong silid o sa iyong kwarto. Manalangin ka ng pagtanggap sa Panginoong Hesus. Sabihin mo sa panalangin mo, Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Nananampalataya ako na ikaw ang anak ng Diyos. At pagkatapos nito, magsumikap ka na lumago sa pananampalataya. Humanap ka ng mga grupo na Bible-based at Christ-centered. Mga iglesia or mga churches nang ipinapangaral ay mula sa Biblia at ang kanilang itinataas ay si Kristo. Ako personally, aking inirekomenda ang Assemblies of God churches sapagkat ako mismo ay lumago sa isang iglesia ng Assemblies of God. Matatagpuan ang Assemblies of God sa iba't ibang lugar, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa rin. Thank you for watching. Kung na-enjoy mo ang aking video, please subscribe or follow my social media accounts para hindi mo mamiss ang aking mga upcoming videos and contents. Thank you for watching and God bless you all. Laging tatandaan, ikaw ay isang winner.